Imbitahan ko na po kayo na ilabas ang atin po mga kanya-kanyang Bible. Sa mga hindi nadala ang kanyang Bible, taas nyo lang ang inyong kamay para makita namin kung sino ang nakalimot ngayon dahil ng kanyang personal na sandatang espiritual at ng aming kayong mapahiram. Ang atin pong text for today ay sa aklat pa rin ng Hebrews. Ito na po yung huli nating pagbubulay in series sa Book of Hebrews. Chapter 13 pa rin tayo for the last time, verses 10 hanggang 21. Pangunahan ko pong pagbasa for today sa English. I know na ang mga hawak nating Bible ay Tagalog, so pwede naman tayong mag-meet at magkasama-sama pa rin naman sa pagbabasa. Ready na ba kayo, church? Magbasa ng salita ng Diyos, makinig? Ayan, okay, sige. Pangunahan ko pong pagbasa sa talatang 10. Ganito po ang nakasulat sa English version. We have an altar from which those who minister at the tabernacle have no right to eat. The high priest carries the blood of animals into the most holy place as a sin offering, but the bodies are burned outside the camp. And so Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through his own blood. Let us then go to him outside the camp bearing the disgrace he bore. For here we do not have an enduring city, but we are looking for the city that is to come. Verse 15, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess his name. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no advantage to you. Verse 18, pray for us. We are sure that we have a clear conscience and desire to live honorably in every way. I particularly urge you to pray so that I may be restored to you soon. May the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will. And may he work in us what is pleasing to him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Ito po mga mapagpalang salita ng atin pong Panginoon. In series po, for the last 3 Sundays po, o 3 times natin po na binulay ang topic na to, na pinamagatan ko pong God's Grace Goal. Nakita po natin in the past na ang layunin po ng biyaya ng Diyos sa ating buhay ay mabigyan po tayo ng kapayapaan, hindi lamang with God, but towards all men. Na yung tayo ay maging Kristiyano na hindi po timid, hindi po talunan, hindi po nag-aalangan, natatakot, hindi po mayroong hindi kayang gawin, lalo na kalooban ng Diyos sa buhay ng iba, nang may kabanalan. Ito po ang layunin ng Diyos sa atin, mga kapatid. That is why ang Diyos ay patuloy po na nagpapahayag sa atin ng kanyang mga revelations, mga instructions. At ang atin pong passage today na binasa ay concluding remarks pa rin naman ng author ng Hebrew, writer ng Hebrew. And once again, it's all about the faith na kailangang ine-exercise, pinapalago, pinapayabong, importanteng merong mga evidence
may mga katibayan na ang pananampalataya na meron ng mga Kristiyano such as you and me ay genuine, nakapagliligtas na kaluluwa, pananampalatayang galing sa Panginoon. So, the faith na kailangang nasa atin at ating na-exercise, nagmamanifest sa atin should have to be a faith na hindi lamang nakapagliligtas, kundi nakakabago ng puso at nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Sa mga sitwasyon na medyo trying, nakalagay ng mga Kristiyano, gaya natin, from time to time, nakakaranas po tayo ng mga pagsubok, difficulties. So, in that area, in that instance, napaka-importante yung ating pananampalataya ay may apply, magamit, at maging strong yung ating faith. So, in the midst of difficulties, we need to walk by faith and not by sight. So today, the topic that I'll be sharing to you ay continuity ng atin pong pinag-aralan po for 3 times na topic, which is about God's grace, the grace of God sa ating mga buhay. But for today, as part 4 ng topic na to, God's grace goal, magdodwell po tayo doon sa pananampalataya na merong mga ebidensya. Amen? Yung ating mga pananampalataya has to be genuine, may mga marks of spirituality, principles of God, at ito ay pwede nating makita sa ating buhay, man din sa buhay po ng iba. Mga ebidensya ng pananampalataya. So the question na i-raise ko po sa inyo on this topic is that what are the remaining goal of God's grace sa ating buhay that points to faith with evidence? So, na-discuss na po natin ang, I believe, 8 for 3 times nating in series pagbubulay in this passage. And today, I'll be sharing with you the last 2 na goal ng grace ng Panginoon sa ating mga buhay. And it refers to the faith na may ebidensya dapat sa ating mga buhay. So ang una na faith na may ebidensya dapat sa ating buhay is spiritual worship sharing. Kasi doon po sa verse 10 to 16 hanggang 18 to 19, makikita po natin dyan, kung babalikan nyo, ang gawain ng mga Hudyo in the Old Testament time compared sa gawain ng mga Kristiyano in the New Testament time. Sinasabi po doon na mga Hudyo in the Old Testament covenant ay palagi po silang nakaharap, iniisip nila yung templo, pinupuntahan nila ang templo, isa lang ang templo, isa lang ang prescribed place of worship sa kanilang mga buhay. Even if nasa malayo po silang lugar, nasa ibang bansa, nasa iba't ibang regions, sila po may panahon na pumupunta sa templo at ginagawa nila at sinusod ang kalooban ng Diyos in that place, temple of God. Kahit pa sila ay nasa iba't ibang kalagayan sitwasyon, sila po ay nagpapahalaga at nagbibigay ng panahon sa templo, sa pagpunta sa templo. Kung meron mang mga hindi makapunta o kaya ay pag sila po ay nagpe-pray, hindi lang minsan kundi 3 times a day, sila po ay humaharap sa templo. Kung hindi nila kayang tanawin ng templo sa malayo at kasabay ng kanilang pananalangin, sila po ay nag-i-imagine kung nasaan yung templo, doon po sila humaharap para mag-pray at sumamba sa Panginoon. So ganun po nila pinapahalagahan ng templo during their time. But a Christian has a heavenly sanctuary that can never be destroyed. Remember, in the Old Testament times and covenant, marami pong mga ipinagawa ang Diyos, ipinaranas ang Diyos sa mga mananampalataya, pero may ibig sabihin lang yon in the future. A typology or nagtitipify ng mga mangyayari in the future, kalooban ng Diyos, and ultimately,
ang pagparito at sakripisyo o nararapat na pagsamba ng tao kay Kristo bilang pangitagapagligtas na namatay sa krus ng Kalbaryo. So, a Jew under the Old Covenant could point to the temple, but a Christian has a heavenly sanctuary that can never be destroyed. So tayo po, magmula sa New Testament times, New Testament covenant, ay hindi na po tayo confined, hindi na po tayo dependent sa lugar. Kalungkot po dahil ako po nagre-renew ako ng license ko po sa pagkakasal. At ang isang requirement ay ito po, yung mga signages na ganyan, na talagang tayo po yung nagsisimba dito, may church dito. Pero nakafocus po sila sa building, sa structure. Diba? Ganyan lang po yung nakagisna nating paniniwala na ang simbahan ay yung may krus, diba? Yung may structure. Not knowing na ang Biblia nagtuturo na ang iglesia o ang eklesia, ang church ay ang mga tao, ang mga believer ng Panginoon. Tama po ba? Ayan. So, sa ating kapanahunan, hindi na po tayo confined sa ganun pong paniniwala na ang church ay ang building, ang church manapa ay ang mga mananampalataya ng Panginoon. So, unlike a lot of belief nowadays, may paniniwala na kapag bumalik si Kristo at wala ka doon sa kanilang structure o building, paniwala po ito ng INC, hindi ka maliligtas. Kaya nga lalaki ng kanila po mga sanctuary, ng kanilang mga church building, because they have that kind of teaching and doctrine, just like in the Old Testament times and covenant, na grabe ang pagpapahalaga. Paniniwala ng mga tao na yung templo, sanctuary o tabernacle ay dapat pahalagahan hanggang wakas. Not knowing na may tinutukoy lang po yung templo na yon, yung structure na yon, and the way na pagsamba ng tao sa lugar na yan. Kaya nga sa ating kapanahunan, in the New Testament, since the New Testament time, ay nag-iba na po ang katuruan ng Panginoon about the temple. Ang templo ng Diyos, katawan na natin. Ang pagsamba ng tao ay pwede nang gawin, hindi lang sa templo o sa tabernacle o sa sanctuary, kundi saan man, because of faith. A time has coming, a time will come that the worshipper will worship God in spirit and in truth. Kaya nga po kahit na wala tayo sa lugar na to, wala tayo sa loob ng structured na building na tinatawag ng marami na church, we can worship God. Amen? Ayan. So, tayo po mga kapatid ay meron ding eternal city, the New Jerusalem. And this is so different compared sa paniniwala na marami pong Hudyo in the Old Testament covenant, that they were so proud of the city of Jerusalem. Di ba, may mga, kahit naman ngayon, may mga ganyang bansa o tao, so proud of their nationality, so proud of their country. Okay? Until now, sa Israel po, marami pong Jews ang proud sa pagiging Hudyo nila, pagiging Israelite nila, pagiging chosen people and nation of God. Kahit pa, hindi si Christ ang kanilang kinikilalang tagapagligtas. At ganyan po sila in the past, mga kapatid. They were so proud of their city, Jerusalem, chosen place of God. In fact, even in the New Testament time, may prophecy ang Panginoon na sa kanyang muling pagbabalik, siya ay bababa sa Jerusalem, sa Israel. So that's how they value the choosing of God sa kanilang mga buhay. Kaya nga hanggang ngayon may ganyan pong paniniwala na napaka-importante ng Jerusalem, ng city of Jerusalem. Not knowing na yan ay temporal. Temporal, ang templo, tabernacle, ang sanctuary, ang city of Jerusalem. In fact, many times na-destroy na po yan. At in fact, at the end of time, mawawasak, mawawala, lahat ng bagay mapupugnaw. But a Christian such as you and me, since New Testament times until now, ay mayroong tinitignan, kinikilala, may alam na isang eternal city
more than that city of Jerusalem na pinahalagahan ng lubos na maraming tao in the past, even people of God. An eternal city, which is the New Jerusalem. Ayan po yung old city. Yan po yung literal city, earthly city ng Jerusalem. I do not know kung anong taon po yung picture na yan. Pero ito po yung tinutukoy ng pagpapahalaga ng Diyos, ng Scripture, ng maraming tao in the past na mas importante kesa sa city of Jerusalem, sa literal city of Jerusalem, and which is the New Jerusalem na darating, bababa mula sa langit. Ito yung gagawin ng Panginoon in the future, isasagawa ng Diyos ang kanyang ipinangakong eternal city, city of God, New Jerusalem. Walang iba kundi ang lugar na itinalaga ng Diyos, ibababa ng Diyos, tatahanan ng lahat ng mga mananampalataya. Kaya, even Moses, Abraham, nung sila'y utusan ng Diyos na pumunta sa mga lugar, may gawin, at pumunta sa promised land, etc. So, nung una, akala nila, even in the New Testament times, yun yung magiging kaharian ng Panginoon, na nandun ang paghahari ng Panginoon. Pero they learned later na yun pala ay earthly city lang, symbolism lang, typology lang ng isang eternal city, New Jerusalem, heaven, na tinutukoy ng Diyos in the future. Lilitaw, lilikhain ng Diyos, tatahanan ng lahat ng mga mananampalataya. Kaya nga, nakamatayan man ng mga Old Testament prophets, great men and women of God, ang eternal city na yan, but they believe na yan ay totoo, na yan ay darating, at yun ay masusumpungan nila sa kanilang buhay as promised by God. So, in the Old Testament sanctuary, the golden altar was the place for burning incense. At yun po ay in the New Testament time, napatunayan natin na itinuturo ng Diyos through His Word na yun ay picture o typology lang ng panalangin ng mga anak ng Diyos na naririnig, tutugunin, at seemingly mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Di ba? We all know in the past na sa sanctuary o sa templo, sa tabernacle, merong mga altar po dyan. Pero yung pong isang altar near the veil na nagde-divide sa most holy place and holy court ay may altar na gold. At doon po sinusunog ang insenso, ang kamanyang, ang iba't ibang mga offering. Pero yun po ay typology o kaya ay picture ng panalangin ng mga mananampalataya na dapat na inaalay sa Diyos ng may pananampalataya at pagsamba at panalangin kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Panginoon mula sa mga tao mananampalataya na ang puso tinatahanan ng dakilang Diyos, ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. So yan pong itsura ng Old Testament altar, sa tabernacle, sa sanctuary, sa templo, na sa ating panahon in the New Testament times, until now, ay nangangahulugan ng atin pong mga dapat ay panalangin na ginagawa, pagpapahalaga sa pananalangin, at panalangin naririnig, pakikinggan, tutugunin ng Diyos. At sa Kanya ay mabangong samyo. Ang lahat na nagpapahalaga sa prayer, magsabi nga ng amen. Oo, lahat tayo nagpapahalaga. Pero parang hindi lahat kayo kasama namin sa prayer meeting. Ayan. Thank God if we do that from time to time, every day we come to God in prayer, pag-offer tayo ng sweet aroma na panalangin sa Diyos. Pero ibang usapan yung nag-grow ka in the area of prayer. Na tayo, yamang naniniwala sa importance of prayer, sa power of prayer, sa pananalangin, pinagsasama-samahan ng mga mananampalataya, hindi lang sa tahanan, hindi lang sa online, kundi sa physical na pagsasama-sama para manalangin, ay ibang level
na pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. And it brings a lot of blessing kapag ang mga anak ng Diyos patuloy na sumusunod, nag-grow, nagmamature in many principles ng Diyos na alam niya at kanyang higit sa lahat susundin. The Lord will bless. The Lord really not just pleased, but nagiging isang Diyos na mapagpala sa sino mang sa Kanya kumikilala, tumatalima. Panalangin. A lot of us, nagpe-pray. Pero, somehow, baka hindi consistent. And, of course, baka minsan, hindi na quality. That is why, parang hindi po nakakaabot talaga sa trono ng Diyos yung ating prayer. Hindi po nagiging mabangong samyo sa harapan ng ating Diyos ang ating mga panalangin. So, we should go back to the basic, giving importance to prayer, doing it consistently with a clean heart and conscience. Sa atin pong passage, ganyan eh. Ang sabi nung writer ng Hebrew, kami ay merong clear conscience. Kasi this is so important sa pananalangin na meron tayong repentant heart, pure motives. Lumalakad tayo sa daan ng ating Panginoon. Nang sa ganon, makatiyak po tayo na ang ating panalangin, pakikipag-usap sa Diyos, ay Kanya pong tatanggapin, kalulugdan, at panalangin sasagutin. So a new covenant Christian's altar is Jesus Christ. Sino po sa atin may altar pa sa bahay hanggang ngayon? O nung magpagawa ka, nung una, talagang nakadesign yung altar. I for one, dahil lahat naman tayo galing sa, di ba, sa unang paniniwala na napaka-importante ng altar. Meron pa ba sa atin ang may altar pa sa bahay? Okay. Nilalagyan mo pa ba yan ng bulaklak? May puon pa ba dyan? O wala na yung mga yon pero nilagay mo Biblia na sa iyong altar? At, di ba? Ano ba ginagawa natin sa altar? Di ba? Diyan tayo nanalangin, sumasamba sa Diyos, lumuluhod, nagwo-worship. Di ba? Ganun po noon, in the Old Testament time, they have an altar. Altars pa nga. At utos ng Diyos po yon. And they obey that. Pero, tinuro din naman sa kanila ng Diyos that in the future, may ibang altar talaga. Ang tinutukoy ng mga altar na yon na dapat nilang luhuran, sambahan, pag-alayan ng mga iba't ibang klaseng offering, that in the future, that altar will be the Lord Jesus Christ. Kaya nga ngayon, kahit wala ka ng altar sa bahay mo, sino po sa atin, pangarap na makapagpagawa ng bahay o malaking bahay, kahit di mo na isama yung design na yon na may altar. Because our altar in this modern time, based on the teaching of the Scripture, is that ang altar na natin ay si Kristo. Amen? Sa Kanya po tayo luluhod, sa Kanya po tayo sasamba, sa Kanya po tayo kikila, sa Kanya po tayo maghahandog ng ating pong iba't ibang mga offerings. Pasasalamat, pagpupuri. Yan po ang sabi ng ating Scripture, ng ating passage, na sa Kanya, sa altar na yan, walang iba kundi si Kristo na tayo mag-o-offer ng ating mga spiritual sacrifices. But take note, mga kapatid, we cannot exclude material things na ating i-offer sa Diyos na para bang paniwala natin ang mga dapat nating i-offer lang sa Diyos na sacrifices ay spiritual. You know what? Yung ating mga i-offer na material things, finances, anything that we contribute, donate to whoever, to the church, for God as our offering, ay kasama po dito po sa tinatawag na spiritual sacrifices. So, kung tayo po ay nagkakalob sa Diyos ng offering natin, at yan po ay in proportion sa nire-require ng Diyos sa atin na ibalik sa Kanya, ibigay sa Kanya, at ginagawa natin yan by faith for the glory of God,
Kasi yan po ang utos ng Diyos. Yan po ay kalugod-lugod sa Panginoon. And God consider it spiritual sacrifices. Dahil may pananampalataya, may pagsunod sa principle ng Panginoon, at inaalay hindi sa altar, kundi sa ating spiritual altar, walang iba kundi ang atin pong Panginoong Jesucristo. Can we say amen to that? So, sa ating altar, baka wala nang puon, rebulto, wala nang mga rosaryo, iba't ibang palatandaan ng ating religious system na tinanggap in the past. Like in many churches, di ba, may krus nga sila sa harap, pero wala na po yung imahen, di ba? But still, even without those kind of mga symbolism, we can still worship God acceptably, offer our spiritual sacrifices in that altar na walang iba kundi si Kristo. Amen? Anywhere we are. And whatever kind na atin pong i-offer sa Diyos, even if yan ay material, financial, o temporal, pag yan ay offering natin sa Panginoon, it is included in those things na ino-offer natin sa Diyos, such as spiritual sacrifices. So, in our passage, may emphasis din po na ang tao, ang mananampalataya, even Christians, in this time, in New Testament time, ay kailangang humiwalay sa maling paniniwala, sa maling kultura, maling tradisyon, maling katuruan, dead religion. Because ang readers ng Hebrew, mga kapatid, ay may tendency ng bumalik sa mga pagpapahalaga sa mga pagkain, sa mga ritual, sa mga tradisyong dati nilang nakagisnan, nakasanayan, at ginawa, and yet nakilala na nila ang Panginoon. So, they have that tendency to go back. Pero the writer of the book of Hebrew told them na walang benefit doon. Walang benefit sa religion, walang benefit sa pagsunod sa mga ordinansa, sa mga bawal na pagkain, sa mga literal and worldly na altar, kundi identification kay Kristo ang pinaka-importante. Ang lahat ng mga kay Kristo, nakipag-isa na, magsabi nga po ng amen. Amen. Yes, praise the Lord. So ito ang pinaka-importante sa lahat. Hindi kung ano ang meron ka, relihiyon meron ka, paniniwala meron ka, kundi ang iyong pagkakaroon sa iyong puso't buhay ng Diyos, tunay na Diyos, Espiritu ng Diyos, and that is the Lord Jesus Christ. Na ikaw ay may pakikiisa sa kanyang paghihirap nung siya po ay narito pa sa krus ng Kalbaryo. Kung nauunawaan natin na ginawa niya yan para bayaran ang kasalanan sa libutan, tubusin tayo sa ating mga pagkakasala para mabigyan niya tayo ng hindi lang kapatawaran, kundi buhay na walang hanggan sa pamagitan natin pananampalataya. Tayo ay maka-identify sa ating Panginoon, maging kaisa ni Kristo. Tayo ay mapasa kay Kristo. Si Kristo ay maghari sa ating mga buhay. Ito po yung isang kalagayan o buhay na tayo ay hiwalay na sa mga nakagis na nating katuruan, iba't ibang paniniwala, lalo na pagiging relihiyoso. Pagiging relihiyoso lang. Kaya nga, di ba, naniwa tayo na ang relihiyon ay hindi nakapagliligtas. What saves people is relationship with God. Amen? Yung personal, tunay, totoo, biblical, makalangit na relasyon sa Panginoong Jesucristo. Yun ang nakapagliligtas ng kaluluwa at pananampalatayang kalugod-lugod kalooban ng ating Panginoon. So, the two spiritual sacrifices na sinasabi po sa ating passage, verse 16, ito po, continual praise to God and good works of sharing. Ito po ang ilan sa maraming kalooban ng Diyos na dapat na ialay sa Panginoon. By nature, spiritual, yung patuloy na pagpupuri sa Diyos. Kaya nga, tayo hindi dapat nalilate sa ating praise and worship because in that area, napapapurihan natin ng Diyos. Through the songs, pagpalakpak,
pag-indak. Dahil naunawaan natin yung lyrics ng song and we sing it for God, to God. That is spiritual worship, spiritual sacrifice, spiritual offering na may pagpupuri sa ating Panginoon. Ang madaling gawin, mga kapatid, minsan mahirap yung magpuri sa Panginoon. Minsan nakakalimutan. Minsan hindi napapahalagahan ang pagpupuri sa Diyos. Minsan ang mas madali pa nga talagang gawin yung mag-complain. Can you see Christians na napakadaling mag-react sa mga, di ba, sa mga inconveniences, difficulties, sa mga na-experience niyang unfair na treatment o ginawa ng iba, nasabi ng iba. So easy na magsalita ng may criticism sa iba, mag-complain kasi right naman talaga natin, apit tayo, napagkaitan tayo ng karapatan, etc. So we speak up easily, ang dali-dali. Pero how about praising God? How about consistency sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa Diyos through our lips? Baka natitipid natin si Lord in that area. Amen? Can we praise God in the lives of those people hindi natin masyadong kilala? Lalong-lalo na pagkakilala na natin o nahihiya tayo. Napapurihan ng Diyos, luwalhatiin ng Diyos, parangalan ng Diyos. Pag nagtawag tayo ng testimony, di ba? Are we shy? Natatakot ba tayo? Nahihiya? Okay. Dapat meron tayong hindi lamang lakas ng loob, papurihan si Lord, kundi ginagrab natin ang pagkakataong ito. No-overcome natin anumang hadlang para mapapurihan natin ang ating Panginoon. Amen? Sapagkat ito ay mga spiritual sacrifices na kinalulugdan ng Diyos. Papuri. Patuloy, consistently, na papuri sa Diyos. Pasasalamat sa Diyos. At ang paggawa ng mabuti. In our passage, sa atin pong preceding na mga verses na tinalakay in the past, kasi part 4 na po tayo ngayon, isa po dyan yung pagiging hospitable. Good works po yun. Pagiging matulungin. Good works po yun. Pagkakawang gawa. Pagvivisit sa prisoner, sa may sakit. Pagkatagpo sa pangailangan ng iba, ayon sa biyaya, kakayanan, resources na meron tayo from God at nililid tayo. O gusto ng Diyos na matulungan natin. Good works of sharing. Ang pagiging matulungin, nagmamalasakit, at kumakatagpo sa Panginoon. Alam nyo ba, marami po ang nakakilala sa Panginoon kasi natulungan. Hindi po lahat ay dahil nashiran ng Bible. Some of them, nagawa nila manampalataya sa Diyos kasi natulungan sila ng isang mananampalataya. Nagmalasakit sa kanila isang mananampalataya. Dahil nagbigay ng simpatya sa kanila isang mananampalataya. Nagbigay ng tenga isang mananampalataya. Nagbigay ng shoulder to lean on. Maiiyak kang balikat ang isang mananampalataya. Kaya ang isang taong ito masasabi niya, kumilala siya sa Diyos dahil sa magagandang bagay, ginawa, ibinahagi sa Kanya, hindi man salita ng Diyos, kundi mga tulong, mga suporta, friendship, panalangin, at iba pang mga pagsuporta sa Kanya. Kaya nagawa niya manampalataya sa Diyos, nakakilala sa Diyos. Meron po ba tayong ganyang karanasan? Hindi naman natin siniran. Tinulungan mo lang sa isang pangailangan niya. Kasi at the moment, yun ang need niya. Alam niyo, si Lord ganyan siya eh. Lord Jesus, di ba? Nung siya ay nagmi-mission pa, nung nandito pa siya sa lupa, ang tinatanong niya sa mga tao, lumalapit sa kanya o pag na-encounter niya, sabi niya, ano bang gusto mong gawin ko para sa'yo? Ano ba kailangan mo? So, that's one way kung paano nag-minister ang Panginoon Jesucristo sa mga tao. Katagpuin ang kanilang mga pangangailangan. No wonder, kapag kami ganyang tao, hindi natin pwedeng menosen, na tulungan sila o pag natulungan natin sila, baka yun na maging dahilan para kilalanin din nila ang Diyos na atin pong sinasamba at pinaglilingkuran by way of our good works na ma-share po sa kanila.
ayon sa kakayanan na binibigay ng Diyos sa atin. Ang pangalawa po na ang pangalawa po na pananampalataya in our passage na dapat ay by pananampalatayang may ebidensya para ito ay hindi lang maging mapatunayan nating genuine, kundi pananampalatayang bigay ng Diyos, pananampalatayang biblical, pananampalataya na buhay, lumalago, kinalulugdan ng Panginoon is spiritual lordship experience. Grasya po ng Diyos ng mga mananampalataya ay in every area ng kanyang buhay, Panginoon ang kanyang kikilalanin, pagpapasakupan, at magiging pangunahin sa kanyang buhay. Yan ay karanasan ng mga Kristiyano na dapat na na-establish yung lordship ng Panginoon sa kanyang buhay. Sinabi sa ating passage, mga kapatid, na ang Panginoon ay shepherd. So, as the good shepherd, Jesus died for the sheep. We all know that. John 10:11. And as the great shepherd, He now lives in heaven. He's in the throne of God in heaven. Si Jesus Christ, our good shepherd. At doon, nagmi-ministeryo pa rin siya sa mga mananampalataya. Nung narito siya sa lupa, di po ba, sa krus ng Kalbaryo, namatay siya para sa mga mananampalataya, para sa mga tupa ng Diyos, sa mga lost sheep of Israel. And ngayon, nandun na siya, nagwo-work pa rin ang ating Panginoon Kristo in behalf of God's people. Can you imagine that? Kahit wala na siya dito, hindi natin siya makikita mukhaan, makakasama, pero we know that He lives in heaven, He's there in His throne, at siya po ay namamagitan sa Diyos, sa Ama, in our behalf. Nag-intercede, nagsisilbing advocate natin, mediator natin, at nagpe-pray para sa atin. Are you happy kung may nagpe-pray po sa inyo na kapatiran? Pero ito iba, ang nagpe-pray po sa mga mananampalataya is Jesus Christ Himself. Now in heaven, pero nagmi-ministeryo pa rin. So hindi natin to siguro masyadong ma-internalize, ma-imbibe, ma-appreciate. Pero knowing that today, as God reminded us today, sana ma-comfort tayo ng katotohanan ito. Aside from those people around us, leader, believers of the Lord, ay may isa, higit kaysa sa kanila, at yan ay ang Panginoong Jesucristo naroon sa langit, sa kanyang kaharian, at patuloy na nagmi-ministeryo sa ating mga buhay, sa ating mga pangangailangan. So as the great chief shepherd, one day, 1 Peter 5:4, babalik ang Panginoong Jesucristo para sa kanyang mga tupa. Sabi mo sa katabi mo, tupa ka ba? O, kasi may mga kambing, di ba? In the Bible. Di ba? And even in the church, meron pong mga, di ba, parang tupa na ma-unfold, marireveal, time comes, na hindi pala tupa, kundi kambing pala. Pero wag ka. May mga mukhang kambing, pero tupa pala. Amen? Ayan. Marami po akong kilalang ganun eh. Parang, itong taong to, parang halatang-halata sa demonyo to. Pero, paglipas ng ilang mga panahon, mas pabait pa sa atin. Mas naging faithful pa kesa sa atin, mga kapatid. Diba? At meron naman nagsimulang maganda, tupang-tupa. Talagang banal na banal. Diba? Napaka-faithful sa tingin natin. Pero sa banda-banda ron, lumabas ang tunay na kulay. Nalaman natin na somehow baka hindi pala tupa. Dahil sa kanyang naging kalagayan, pinagagagawa, at nagiging kalalagayan before God. Nagre-rebelde,
tumigil sa pagsunod sa Diyos, paglilingkod sa Diyos. And ang ginagawa na ay mga kabaliktaran ng kalooban ng Diyos na kanyang ginagawa nung una. So, ang babalikan ng Diyos ay mga tupa, hindi mga kambing. Ang mga tupa maamo, sumusunod sa pastol. Sabi nga, ang kambing at tigas ang ulo. Hindi sumusunod. Ayan. Huwag yung titignan ng katabi nyo, ha? Baka magduda siya. Parang nakatingin naman kayong lahat sa akin. Ano? Pastor Vic. Di ba? Ang kambing ay laging naka-foot brake yan. Pag hinihila nung may-ari. Abay, dadali naman sa pastulan. Dadalhin sa silungan. Dadalhin sa tubigan. Naka-foot brake. Ayaw! Parang mga Kristiyano minsan, ano? Sabi ng Diyos, pray ka. Pray. Simba ka tuwing linggo. Pag gusto lang. Pag may time lang. Pero pag may gustong unahin, pwedeng i-compromise ang Panginoon o ang kalooban ng Panginoon. At pagka nililid ng Panginoon, hindi sumusunod, parang kambing, naka-foot brake. May anak ba kayong ganyan? Pagka ginagabayan nyo, tinuturuan, nililid, ito gawin mo, dito ka pumunta, ito maging decision. Ayaw pa rin. Ayaw, di ba? Parang ganun, naka-foot brake yun. Ayaw sumunod, ayaw lumakad sa daan ng Panginoon. Nalala ko si Bina din. Nung maliit. Okay. May anak ba kayong ayaw mag-aral nung una? Kinder? Siyempre, matatakotin yan. Mahihain yan. Mas gusto sa bahay. Gusto niyang gawin. Ayaw kahit sino naman, di ba? Parang nagdaan tayo dyan. Anak natin. Ayaw pumasok noon una. First day, second day. Ibahin niyo si Bina. 4 na taon. Ayaw hanggang ngayon. Naku naman eh. Okay. Harapan naman to, hindi ko siya binabackbite, no? Ayan. Just for that, naalala ko lang, ikwento. Talagang naka-foot brake lagi. Walang araw na hindi ko hinila. Pasok na. Umiiyak na nga yung mga kuya ate eh. Late na kami, daddy. Ano ba? Tinatsaga ako kasi marami kong kilala eh, na hindi tsinaga ng magulang, hinayaan sa gusto, pinaglaro, hindi na pinag-aral. Lumaki pong illiterate. Kawawa. Wala pong narating. Ay, alam ko na yon. Kaya tsinaga ko po yan. Pero, thank God. Dahil eventually, naging tupa. Masunurin sa magulang. Yun ang pinakahihintay eh. Di ba? Na born again. Ngayon, ang talino. Mas matalino pa sa akin. Okay, praise the Lord. Amen. Ang tupa, masunurin. Ang kambing, matigas ang ulo. Kaya nga kapag meron po tayong mga na-encounter, seemingly leading ng Panginoon sa ating buhay, pinagagawa ng Diyos sa atin, pinaalis, sunod na agad. Kung talagang tupa ka, sumunod ka. Kasi kung hindi, kahit tupa ka pa rin at hindi ka sumusunod, baka, di ba? Ano ba ginagawa ng pastol sa mga tupa niyang, minsan sumusunod, matigas ang ulo. Kaya may baston yung pastol eh. Hindi po yun, hindi po yun pangtaboy lang ng mga lobo, ng mga asong gubat, ng mga maninilang hayop, kundi pandisiplina din sa mga tupa na humihiwalay sa kawan. Matigas ang ulo, ayaw sumunod, pinipilayan ng pastol yung tupa. Hinahataw sa paa para hindi na makalayo, para sumunod, manatili sa kawan. Gusto ba nating madisiplina? Okay. Kaya maganda yung kahit sa parang seemingly maliliit lang na kalooban ng Diyos sa ating buhay. Nalaman natin, mali yung ginagawa natin. Ito ang dapat, kahit maliit lang. Sunod na agad. Amen? Ang kapalit niya na ipagpapala. Pagsunod. Amen?
pagpalain tayo ng Panginoon. Okay, so when our great shepherd was on earth, He worked for our redemption, and now that He is in heaven, He is still working for us to become mature, and eventually, madala niya tayo sa isang kalagayan na may spiritual perfection. Although hindi po tayo pwede maging perfect in everything that we do or say or plan or think, pero in the sight of God, in this life, pwedeng ang tingin sa atin ng Panginoon. Pwedeng kalagayan natin ay perfect. Amen? Perfect. More so, kapag humarap na tayo sa Kanya, naroon na po tayo sa Kanyang kaharian, o bumalik ng Panginoon. So that's the time. Talagang kumpleto na yung ating hindi lamang salvation, kundi maturity, at tayo po ay meron na talagang perfection before God. Yung ating katawan ay mapapalitan ng isang perfectong katawan, a glorified body, na suited para makapasok sa kaharian ng ating makasama ang Diyos magpasawalang hanggan. So, tayo po mga kapatid ay blessed na by the power of God, by God's power on the cross, tayo po ay Kanyang hindi lamang po nilinis, pinatawad, dinadalisay, kundi sa Kanyang harapan tayo po ay banal. Sabi sa katabi mo, banal ka sa harapan ng Diyos. At sa buhay na ito, mga kapatid, yan ang layunin ng Diyos. Kung bakit niya tayo binibiyayaan. Upang tayo patuloy na mamuhay ng may kabanalan. Sa harap ng mga tao, sa harapan ng atin pong Panginoon. So the phrase sa ating passage, make you perfect. Sa verse 21, mababasa niyo po yan, is the translation of Greek word katartidzo, which means sa mga doktor is to set a broken bone, sa mga fishermen to mend a broken net, sa mga sailors to outfit a ship for voyage, and to soldiers to equip an army for battle. So yan po ang ginagawa ng Diyos na patuloy ni Kristo in heaven sa Kanyang trono para sa mga mananampalataya, para sa iyo at sa akin, sa ating lahat. Na tayo ay maging perfect in His sight, and more so in the time to come na siya ay bumalik na o tayo ay mamatay na at mapunta na ron sa Kanyang bosom, sa Kanyang kaharian. And that's a complete perfection na layunin ng Diyos sa atin po mga buhay in this life, especially in the life to come. So our Savior in heaven wanted us to be equipped, to be mature. At kung paano yung gagawin ng Panginoon, ito po ang ilang mga sinabi ng atin pong passage. Kung paano ikaw at ako nilalayo ni Kristo nandun na sa langit na maging handa, kagamit-gamit, at matatag, mature na mananampalataya ni Kristo. Ayun sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pananalangin, sa pamamagitan ng mga kapatiran, ng mga spiritual leaders, mga pastors, mga leaders of the church, na maging pagpapala sa ating buhay. Makapag-impart sa atin ng karunong, kalakasan, salita ng Diyos, para ma-equip tayo. And even sufferings, mga trials, problems, difficulties, hardship, ay ginagamit din ng Diyos para tayo ay mag-mature, ma-equip. Are you with me? Kaya yung mga nangyayari po sa atin na mga untoward, mga difficult situation, ginawa sa atin o nagagawa natin pagkakamali, wala pong sayang. Pine-permit ng Diyos for a purpose, and that is for us to mature. Amen? For us to be prepared sa mga gawaing mabuti na iniatang ng Diyos sa atin pong mga buhay. So, para nang sa ganon, pag tayo na-equip ng Panginoon, nag-mature, hindi lang siya malaya makakakilo sa ating mga buhay, kundi malaya, effectively, victoriously, magagamit ka ng ating Panginoon. All the more for His glory. So, sa atin pong topic na tandang-tanda nyo na po, topic na for 3 consecutive Sunday, part 1, part 2, part 3, part 4 po tayo ngayon. Tanda na ba natin kung ano yon? Okay, 3G, di ba? 3G. Ang ibig sabihin, God's grace goal. Ang goal ng grasya ng Diyos sa ating buhay. And for today, part 4, is about
the faith na may ebidensya. May mga ebidensya. At dalawa po yun, di ba? Napag-usapan natin ngayon. Na ebidensya ng pananampalataya. Sino po nakasunod? Sa acrostic points natin ngayon. Bibigyan ko ng GC ng Starbucks. Parang walang gusto sumagot. Nakakalason po yung Starbucks pala ngayon, yung baso. Ba't ba naibalita ko pa? Hindi na tuloy ako makapagpamigay ng GC ng Starbucks. Hindi, pwede naman di ba? Magdala lang kayo ng baso nyong sarili. Di ba? Dala kayo ng tumbler nyo. O kaya kung di nyo dala, pumunta muna kayo sa isang convenience store. Bumili muna kayo ng paper cup. Yan. Tapos pasok kayo ng Starbucks. Okay. Sino po nakasunod sa ating acrostic points? Wala yata nakahula nito SWS and SLEX. Ano ba yung SWS? Sabi nung iba, social weather. Ano ba yun? Social weather station? SWS survey? SLEX. Alam nyo SLEX? So, madaling tandaan yung ating 2 acrostic na points, major points. SWS and SLEX. Ano ibig sabihin ng SWS? Spiritual worship sharing. Diba? Compared to the Jews, may worship din tayo. Hindi nga lang sa altar na in the past, hindi lang sa templo, tabernacle, sanctuary, kundi ang altar natin. Sinasamba ay si Kristo na po, ating pangitagapagligtas. At ang SLEX, spiritual lordship experience. Alisin natin yung X, SLE, meron pa ring acrostic meaning. South Luzon Expressway. Diyan po ako nagtrabaho, 15 years, sa tollways, dito sa South. Ang pangalan po dati ng SLEX ay SLE, South Luzon Expressway. Later na lang na naging SLEX siya. Okay, so, ang proposition ko po dalawa, babasahin ko na lang po. At wala po kasi akong time. Respond to Jesus and His Word. Read it carefully and obey it. So, ang daling intindihin. Yeah, Pastor Vic, parang paulit-ulit ka na dyan, 18 years na. Di ba? Mag-respond tayo kay Kristo sa Kanyang salita, sa Kanyang utos, sa Kanyang kalooban. Hindi lang tayo makontento sa pakikinig, kundi mismong tayo basahin, aralin natin. Every day, dapat may time tayo, reading His Word, and carefully obeying it. Consistently obeying the words, the instructions ni Kristo. Nandito na po sa ating lahat. Nasa mga hawak nating Bible. Are you with me? Are we willing to respond to Jesus and to His Word? Okay, so can we say amen to that? Are we willing to respond to Jesus and His Word? Okay. Are we willing to read it carefully? And most of all, obey it? Nag-amen tayo. Kaya sa next Sunday, wala nang malilate niyan, dapat. Next Sunday, dapat lahat may dala ng Bible. Nag-agree tayo dito. Dapat lahat, handa na yung offering kay Lord. Hindi tira-tira, ha? Amen? Kundi proportionate na offering. Kalugod-lugod, mabangong samyo na offering kay Lord. Hindi lang finances o material things, kundi yung papuri natin sa ating Panginoon. Spiritual sacrifices. The last but not the least, trust Jesus' superior priesthood and live by the superior principle of faith. Sa oras na to, si Kristo nasa trono niya, nasa langit. At meron siyang ginagawang trabaho doon, ministeryo pa rin, para sa mga mananampalatayang kagaya natin. Siya yung nagsisilbi nating high priest na hindi namamatay, hindi napapalitan, hindi nagkakasala. That's the Lord Jesus Christ. Priesthood in the past, in Bible times, in New Testament times, are but human priests na may tenure ang priesthood, nagkakamali, nawawala sa posisyon, nagbabackslide, may limitasyon, and most of all, namamatay. But our high priest ay buhay kailan paman. Amen? Kaya nga last time, sabi ko, di ba, wag tayo mag-focus masyado sa tao o sa mahalagang bagay sa kahit pa pastor,
Di ba? Kasi nawawala yan. Nare-reassign, namamatay. Di ba? Nagkakamali. Pero sabi natin passage, Jesus is the same. Yesterday, today, and forever. Buhay, buhay, magpakailan-kailan pa man. Kaya nga dapat tayong sa Kanya magtiwala kay Kristo at ipamuhay natin ang Kanyang banal na kalooban by faith. Can we say amen? Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Let's rise up. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos, lumapit sa Diyos, manalangin sa Diyos sa pamagitan ng awiting ito. Nanawa, awitin natin, hindi lamang para papurihan ng Diyos, kundi maging panalangin natin sa ating Panginoon. Sana maging kahilingan natin sa Panginoon ang biblical lyrics ng song na ito. Na sana in the area of our faith, tayo po ay mag-mature, tayo po ay patuloy at higit pa na makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Blessing Jesus, trusting Jesus, lifting Jesus sa ating mga buhay, and honoring the Lord in every area ng ating buhay, hindi lamang sa oras ngayon, hindi lamang bukas, kundi hanggang sa wakas. Manatili ang atin pong pananampalataya, pagtitiwala at katapatan sa ating Panginoon, tagapagligtas, manunubos, hari ng ating buhay. Isa na kailanman hindi mawawala, hindi mag-iiwan sa atin, mananatili sa atin magpakailan-kailan pa man. And that is God, our Lord and Savior, Jesus Christ. Purihin natin ang ating Panginoon. The shepherd